umabot na sa higit 10 ang nasawi sa pananalasa ng bagyong Karina at Habagat ayon sa NDRRMC. At kahit wala na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo, patuloy pa rin nakatutok ang mga otoridad lalo't may epekto pa rin ang Habagat. Si Patrick De Jesus sa sentro ng balita. Nanatiling nakaalerto ang Office of Civil Defense dahil kahit nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Karina, mararamdaman pa rin sa bansa ang epekto nito na nagpapalakas sa hanging habagat. Yan po ang pag-uutot ng ating Pangulo. We are complying with that at para nga po i-complement yun, ang inyo pong NDRIM OC ay naka-red alert dito sa Campo Aguinaldo. Ang epekto po ni Karina ngayon ay mararamdaman sa bandang norte po, no? sa extreme northern Luzon at saka sa Batanes area. So ito po ang naka-red alert po yung ating mga regional operation centers. Bukod sa Metro Manila, nagdeklara na rin ng state of calamity ang mga probinsya ng Cavite at Batangas dahil sa epekto ng bagyong Karina at Habagat. Importante po ito, sir, dahil ito po ay nakakatulong po dahil nadulusen up po yung mga available resources, sir, para sa pang-responde. Ano po? In other words, yung mga mas nagagamit po nila ng mas mabilis yung mga available resources nila. Isa rin po dito nagkakaroon tayo ng mga pag-stabilize po ng mga presyo kasi nagkakaroon po ng price freeze. Mahigit 10 na ang naitalang namatay dahil sa magkakasamang epekto ng bagyong Butchoy, Karina at Habagat ayon sa NDRRMC. As of today, Mr. President, officially as of 10 p.m. last night, the report on the casualties is still 13, but this morning, though we have to validate, there are 2 more reported casualties from Metro Manila. So this will be potentially a total of 15. Dahil sa iba't ibang weather system na humagupit sa bansa, higit 9 na milyong piso ang pinsala sa agrikultura habang higit 790,000 sa infrastruktura. Tumutulong din ng Philippine National Police sa rescue operation sa mga residenteng stranded sa pagbaha dahil sa walang humpay na pag-uulan. Yung ating pong mga PNP personnel ay ilang araw na rin pong nakadeploy at tumutulong po sa humanitarian assistance and disaster response, particularly doon po sa ating mga clearing operation, search and rescue operations po. Ang AFP, karamihan sa kanilang mga nasagip sa pagbaha ay mga matatanda at may disability. Samantala, ipinunto ng isang eksperto ang kahalagahan ng pakikiisa ng lahat para maiwasan ang pagbaha tuwing may kalamidad. Komplikado ang problema. At komplikado din po ang solusyon, pero actually simple lang. Gawin lang po natin ang tama. Ayusin natin ang pagpaplano ng ating mga human settlements. Huwag po tayong basta-basta na lang nagtatapon ng basura. At siguraduhin po natin ang ating kalikasan ay mapangalagaan natin. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.